Waffles! Napakagandang pagpili. Pinapayagan ito ng chef. Madali lang Oh, yan. ayos. Magsisimula ako sa mga itlog. Tingnan mo kung paano ko gagawin ito. Ingat, baka mabasag mo lahat. Iyan ang gusto ko, Lola. At walang asukal. Pero kaunti lang. Naiintindihan ko isang kuro. Magaling. Naniniwala ka ba? Mas maraming asukal, mas malasa. At nandito ang harina. Oh, parang babaeng ako. Oh, nawala na. Salamat sa Diyos. Naku! Sige na, Apo. Dumihan mo ang buong mesa. Ito ay isang aksidente. Halika na. Ayos, may harina. Ngayon kailangan ko ng gatas. Hindi ito magiging mahirap. Ina-activate ang super speed. Mas mabilis ako kaysa sa anumang mixer. Surprise! Ang Skittles ay siguradong magpapasaya sa bata. Ganda. Handa na ang mga mangkok, ganun din ang masa. Kailangan lang natin silang pag-isahin. Magtiis ka. Kaunti na lang bata at ang waffles ay magiging kahanga-hanga. Wow! Ang galing na may heart-shaped akong waffle iron. Maaari kang magbuhos ng iba't ibang kulay ng masa at magiging rainbow waffles ito. Isang saglit. Huray! Para itong bomba. Para sorpresahin ang bata, decorative ko ito ng chocolate sprinkles. Wow! Ako na sana ang kakain kung wala lang ang challenge. Anong ganda? Pagkatapos, lahat ng nangipin ay magiging berde. Sinisira ko ang tiyan at lasa ng waffles, kaya hindi ko ito idadagdag. Susubukan ng bata ang bersyon ko at hindi natitigil. Ang sikreto ni Lola ay maple syrup at, syempre, mantikilya. Ng mga waffles na high science manay. Paninaman ang natural na pangkulay. Ang zucchini ay gagawing masarap at maganda ang aking mga waffles sa minsan 2 sa 1 at may tagumpay na sa bulsa ang chef. Kailangan na lang magdagdag ng ilang hindi mapapalitang sangkap at pwede nang ibuhos ang masa sa waffle iron. Tara na! Voila! Ang chef ay naglalapit sa inyong pansin ng magagandang waffles. Nariyutias na per sa decoration at ilang down per sa epekto. Nakakadiri ang mga ito. Tingnan mo yan. Sige na, Tingnan mo yan, Lola. baby. Ang interesante. Wow! Talagang nagsikap kayo lahat. Uunahin ko ang waffles mula kay Grandma. Oh, isang pirasong mantikilya. Sige, masarap ito. Pero masyadong simple. Wow! Ang kakaibang dekorasyon. Anong ginagawa ng mga dahon dito? Aba, hindi pwede. Ang mga waffles mismo ay mukhang maganda. Subukan natin ito ngayon. Oh, anong gulo! Parang lasa ng panghugas na pamunas. Hindi ko yang gagawin. Wow! Anong cool na waffle. Hugis puso rin sila, ang cute. Salamat, kuya. Masarap at napakasarap. Busog na ako. At ikaw ang nanalo. Salamat! Hooray! Ano ang iginuhit mo ngayong pagkakataon na ito? Makikita mo ngayon. Magluto ka ng french fries para sa akin. Madali. Magagawa ito. Uy, Lola, nagsimula ka na pala. Hindi ako natulog. Oh, naiintindihan ko. Langis ba ito? Super. San ba ito laging ibinubuhos? Tama, sa kawali. Sige, kailangan ko pa. Oh, mas mabuti iyon. Ngayon kailangan ko ng pakete ng french fries. Well, para sa baby. Kahit ano, di ba? Oh, hindi. Teka, sobra ang mantika dyan. Saan nanggagaling ang mga talsik? Oh, mga tao, tumigil, tumigil, tumigil. Sino ang nagluluto ng ganyan? Pasensya na, Lola. Mas kaunti ang langis na dapat idagdag kaysa sa iniisip mo. Manood at matuto, mahal. Sapat na iyan. Ngayon, pwede mong buksan ang kalan at ilagay ang mga patatas ng paunti-unti. Kahit na tama ka, mas mabilis ito sa paraang ito. Ang pinakamahalaga ay hindi tumalsik ang langis. Masarap at malutong na patatas ay handa na. Ilalagay mo ito sa isang mangkok at magdagdag ng masarap na ketchup. Ano sa tingin mo, chef? Bravo, Lola! Kahit na mahina ang disenyo, sa hamon, kailangan mo ng imahinasyon. Hahatiin ko ang mga patatas sa mga bahagi at kukuha ng pinakapayat na hiwa ng bacon, iprito ng kaunti at ibalot ang mga patatas doon. Voila! Mas maganda. Tama ka tungkol sa sarsa. Mas gaganda ang pagkain at magbibigay ng alindog ang perehil. Napakatalino. Wow! Perpekto. Hindi ko alam paano magluto ng patatas. Anong dapat kong gawin?
Alam ko na. Mabibigla ang sanggol. Pagkatapos ng lahat, bibigyan ko siya ng paborito kong marmalades. Parang french fries talaga ang itsura nila. Bon appetit, kapatid na babae. Dahil lahat ay nagdadagdag ng mas maraming sarsa, gagawin ko rin. At magbubuhos ako ng strawberry syrup bilang kapalit. Kain kayo. Tada! Hooray! Ang ganda ng hitsura ng french fries. At ang bango! Tingnan natin kung ano ang inihanda ni Lola. Ang galing! Ang sarap! At anong klaseng obra maestra ito mula sa chef? Hindi ako kumakain ng parsley, pero ang sarsa ay napaka-appetizing. Masarap. Sulit subukan. Ay, hindi ko gusto ang bacon. Ew. Ano kaya ang ginawa ng kapatid ko? Wow! Marmalade ito. Gusto ko pa. Ang galing! Ibinibigay ko ulit ang panalo sa kapatid ko. Yay! Ang galing. Salamat, baby. Dalawa. Mas mabuti ito sa ganitong paraan. Salamat, Lola. At ngayon gusto ko ng mga rolyo. Naiintindihan kita. Nasa tamang lugar ka. Mga goodie. Anong klaseng rolls? Ang nori at isda ay hindi magkatugma. Kapag nasiyahan ng bata sa marmalades, ginagamit ko muli ang mga ito. Ang sarap talaga. Una, kailangan mong magbuhos ng cream at pagkatapos lagyan ng mga mata ng marmalade at syempre, magdagdag ng ilang marmalade bears. May astig ako. Ang galing. Wow. Ang natitira na lang ay ibuhos ito ng syrup. Panoorin kung paano magluto ang master. Masarap. Wow. Hindi nakakabusog ang marmalade lamang. Bukod pa rito, kinain na ito ng bata. Kung hihingi siya ng rolls, ibig sabihin gusto niya talaga ng rolls. Sa simula, maglalagay muna ako ng kanin. Kanin, iyon ang kailangan para sa rolls. Marunong si Lola magluto niyan. Huwag kang tumingin dito. Ang pangalawang sangkap ay avocado. Maximum ng malulusog na taba. Minimum ng halos walang carbohydrates. Kaya rin ito ni Lola. Itong si Lola talaga. Tiyak hindi niya kayang hiwain ang salmon na kasing nipis ng isang profesional. Luto na ang kanin. Oo. Lubos kong nakalimutan ng nori. Ang keso at abukado, ang magiging palaman at makatutulong iyon na mabigyan ng tamang hugis ang mga rolyo. Napakaganda. Ang natitira na lang ay ilagay ang isda sa ibabaw. Ihahain na ang putahe mula sa chef. Wow. Wow. Oh. Hindi naman ako masyadong malayo sa chef, tama ba? Oh, Anong gagawin? May naisip ako. Kung kailangan mo ng bilog na hugis, maaari kang kumuha ng pipino, kumuha ng piraso mula sa palaman at lagyan ng keso sa loob. Magkakaroon ng mga rolyong estilo ng Lola. Handa na kami, baby. Tingnan natin. Hindi ito mukhang mga rolyo pero susubukan ko pa rin. Ayoko nito. Pasensya na, Lola. Hindi ko kinakain yan. At ang mga roll mula sa chef ay mukhang eksakto kung paano ko ito iginuhit. Tingnan mo sila. Wow, ang sarap. Ang sarap. Ano ito? Maanghang na wasabi. Sagipin mo ako. Ang ganda. Masarap ito. Napakaganda, bro. Ikaw ang pinakamahusay. Yay. Sa wakas, gusto ko ng kape. Wow. Gagawin ko ito Sige. sa loob ng 2 segundo. Sige. Okay, honey. Si Lola ay isang Sige. eksperto. Kasunduan. Matagal ko nang hawak ang bag na ito. Panahon na para gamitin ito at magtimpla ng mabangong instant coffee. Kailangan mo lang buhusan ng kumukulong tubig at magdagdag ng gatas. Tingnan natin. Perpekto. Maganda. Uy! Napakapait at mainit nito. Sigurado akong gusto ni baby ng malamig at matamis. Kukuha ako ng yelo at magdadagdag ng chocolate syrup at kasabay nito ay idedekorasyon ang tasa. Wow, astig! At ngayon gagamitin ko ang handang kape mula sa mga eksperto. Alam kong tiyak na masarap ito. Wow! Mahilig din ako sa cream. Kung gusto ko ito, magugustuhan din ito ng baby. Woohoo! Tadam! Astig! Budburan ko ng Oreo cookies sa ibabaw. Angas! Wow! Ano? Astig! Wow, Lola. Ano ang pinakikinggan mo, Apo?
Tingnan mo ito, Lola! Yo. Sa totoo lang, may hamon tayo. Anong bango? Ang chef ay gumagamit lamang ng pinakamahusay na kape, mga butil. Una, kailangan mong gilingin ang mga ito at pagkatapos ay maaari mo nang ipagtimpla. Dapat maging tumpak ang lahat para lamang makamit ang perpektong lasa na nangangahulugan ng aking tagumpay. Sa tulong ng isang flask, maaari mong kontrolin ang dami ng gatas at sabay na paluin ito doon din. Anong klaseng mga teknolohiya? Ano? Madali lang. Lola, maaari mo rin gamitin ang mga gadget para makamit ang resultang ito. Isa pang lihim, ang cotton candy ay gagawing kamangha-mangha ang anumang kape. Ano sa tingin mo? Wow, baby, subukan mo. Ah, cool. Simulan natin sa baso ni Lola. Ah, nakakasuka. Hindi ko ito mainom. Paano nangyari yon? Wow, cotton candy. Ang astig. Napaka-cool nito. Kamusta ang bigote ko? At nakalimutan ko na ang tungkol sa kape. Dapat mo rin itong subukan. Pero hindi syempre wala ang cotton candy. Gusto ko talaga ito. Astig. At ano ang niluto ng kapatid ko? Wow! Oreo ba yan? At may cream pa? Ang sarap naman yan. Masarap. Ang malamig na kape ay astig. Alam ko na. Huray! Masaya akong nagustuhan mo Sino ito. ang dapat kong ibigay ang tagumpay? Well, panalo ang chef. Ito ang pinakamasarap na kape na natikman ko. Ang candy Skittles ay hindi ba yung naging ganito kalaki? Hindi ko pa nagawang magdekorasyon ng bahay na gawa sa gingerbread ng ganito. Tingnan mo lang, mas marami ng ice cream ngayon. Idedekorasyon ko ang aking bahay. Sa tingin ko ay magagawa ko ang pinakamagandang hamon kailanman. Okay, hindi ko kailangan yan. Gusto ko ito. Sige, meron na tayong mga bricks ngayon. Ang natitira pang mga materyales ay kailangang itapon sa loob. Magaling. Kayo din ang Rainbow Mart. Pero, una kong susubukan sila. Ang sarap. Hindi, Hindi ko sila ilalagay sa loob. Mas gusto kong idekorasyon ng bubong. Tingnan mo kung gaano ito kaliwanag agad. Ang galing. At para hindi tangay ng hangin ang mga marmalade na ito, gagamitin ko ang Skittles. Ang liwanag din nila. Tingnan mo yan. Ngayon ay oras na para sa mga candy cane. Hoy, sa Mga inyong cane na lahat! magpapalamuti sa bahay mula sa labas at kahit pula at puti. Totoo. Mga candy sa pader. Tingnan mo yan, oh. Ang liwanag-liwanag din, napakaganda. Pero hindi lang iyon. Mas marami pa sa mga lollipop na ito. At hindi lamang ang mga iyon, hindi natin dapat kalimutan ang tungkol sa tubo. Dapat ding palamutian ito. Wala akong sapat na shutters sa mga bintana. Ayos lang ang chocolate bar ni Brian. Hindi niya naman ito kailangan. Aba, sa liwanag ng araw, nananakaw ang tsokolate. Pasensya na. Ang tsokolate, by the way, ay napakasarap. Ito ang perpekto para mas gawing cute ang mga bintana ko. Napakasarap. Sige, basagin natin para sa mga bintana. Handa na! At lagyan ng mas maraming candy. Aba, halos handa na ang bahay ko. Tapos na ako. Ngayon, ako na. Umpisahan natin sa marmalade tiles. Ang pangit naman. Aray! Ang sakit! Mga tanga ng jelly beans! Sana naman gumana ng maayos ang palamuti sa pader na ito. Sige, tingnan natin kung paano ito magiging. Ang bigat. Okay, hindi masama. Sa tingin ko, handa na ito. Magaling ako sa pagkakaroon. Ice house. Sa tingin ko, maganda ang itsura. At ngayon, ang pangunahing bagay ay Oreo dito. Salamat. Tingnan mo, 2 malalaking cookies at may ilang maliliit dito. Ganyan
Ganyan lang. Tignan mo ang ngiting ito. Hindi lang yon. Kailangan ko ng ilong. Para magawa ito, kailangan kong ilabas ang mga buto ng karot. Ginawa ko ito. Narito na. Ang binhi ng karot. Itanim natin ito. At sa isang balde. At dapat lumaki ang isang higanting karot. Okay, perfecto. Kailangan ko ngayon ng tubig. Narito ang karot. Perfecto! Kailangan ko itong hilahin ngayon. Paano ko gagawin yon? Ang hirap gawin yan. Ryan! Halika dito. Kailangan ko ng tulong mo. Pwede mo ba akong tulungan alisin itong karot? Hindi, mahirap naman talaga. Isali na rin natin si Phoebe. Tara na! Dito! Tulungan mo kaming hilahin! Sige! Yay! Nagawa natin. Maraming salamat. Tawagan mo ako anumang oras. Ang berdeng buntot ay hindi kailangan. Alisin natin ito. At narito ang mismong karot. Tingnan mo ang aking snowmat. At ngayon sa bubong, magkakaroon ako ng malaking sombrero. Napakabigat din nito. Mag-ingat. Oo? Tingnan mo yan. Mukhang perpekto, di ba? Okay, Brian, ikaw naman ngayon? Ano? Alam mo, Sa bahay ko, ibibigay Sino ang namin. Ibabalot ko ito sa papel. Magmumukhang totoong regalo. Astig, di ba? Well, hindi lang yon. Hindi makakasama ang isang maliit na Christmas tree garland. Maglalagay ako ng mga lobo ng Pasko dito. Sa ganitong paraan, magiging mas masaya ang aking bahay. Ano pa ang dapat kong isabit? Oo nga. Mga bola. Astig. Sige. Ano pa ang meron ako dito? Flashlights. Well, magiging talagang magiliw din sila. Sa palagay ko, mas maganda ang bahay ko kaysa sa'yo. Ano ang gagawin natin susunod? Ang libro, sabihin mo sa akin. Oo, panahon na para magdekorasyon ng mga bakuran. Madali lang iyon. Unang-una, magdadala ako ng sleigh na may mga regalo. Kukuhanin ko ang bubble gum. gamitin Mag-ingat ito ka. para gumawa ng maraming artificial na niyebe. Ano yan? Takot pa yun. Ay naku! Kaya ano? Pero slow. ngayon may grupo tayo ng... Alisin mo ba ito at gagawin itong totoo? Snow! Wow! Tingnan mo! Hashtag, diba? Dahil marami akong lobo dito. Pagkatapos, ang ilan na malalaki ay magiging Mayroon tayong kapaki-pakinabang. maligayang bagong taon dito. Kaya, Saan tayo pupunta ng walang puno ng Pasko? pray. Kung hindi, Ipapakita ko ito dito mismo sa gitna ng lote at ilalagay ko ang lahat ng mga regalo sa ilalim nito. Sa tingin ko, doon sila nararapat. Anong ganda? Pero may kulang. Tama yon. Ang mailbox. Kulay pula din ito at nakabalot ng garland ng Christmas tree. Maglalagay ako ng sulat para kay Santa dito. Malaking bagay. Gagawin kong mas maganda ang bahay. Yan ang aking Christmas tree ay hindi simple kundi tsokolate. Ganun lang. Pagkatapos, makakain ko ito. Ganun lang. Napakaganda. Well, hindi ko ito palalamutian ng laruan. Palalamutian ko ito ng mga gingerbread cookies. Boys, pwede ko kayong papakin pero siguraduhin may matitira para sa akin para sa puno ng Pasko. Ayan na, at ang mga regalo ko ay nakakain din. Pero, hindi lang iyon. Kukuha ako ng ilang pandikit na candy at mukhang mga selyo ito dito. Ilalagay ko ang isang baluktot na tsokolate sa kanila
At magiging isang bangko ito. Malapit na akong matapos. Tignan mo. Mula sa natitirang mga karamelo, gagawa ako ng isang... Sa bahay, para palagi kong alam kung saan pupunta. Yehey! Dalawang Twix! Kailangan din ng titi. Sa ulong nila, makakagawa ako ng bakod. Yun, di mo hindi naman yung matay, hindi pa rin masarap di. Pero walang ibang pwedeng kumain nito maliban sa akin. Susunod, ilalagay ko Nakakaing ang mailbox at isang nakakain na bariles para sa... Tingnan mo yan. May makakagawa na magregalo sa sarili nila ng mga iyon. Sa tingin ko, Naging kapani-paniwala hindi ito ito. magandang atmospheric. Yay, Dan! Ano pa ang hinihintay mo? Agad mo nang ayusin ang iyong bahay! Pagdekorasyon. Panahon na. Kailangan ko munang maghukay ng kaunti sa niebe. Kailangan ko itong gawin para maging yellow slide. Handa na ang liwanag na ito. Ngayon, igugulong ko na ito lahat sa niebe. Ayan na! Hindi lang maganda ang teritoryo ko, kundi napakasaya rin. Ikaw. Isang slide ay malinaw na hindi sapat. Well, magkakaroon ako ng snowman dito din. Oh, shit. Okay, halos tapos na ako. Yay, 3 bola dito at ngayon gagawa ako ng nguso. Para mas kapani-paniwala, magdadagdag ako ng mga candy. At narito ang mga kamay at kailangan ko ng scarf at sombrero. Tingnan mo yan. Mukha itong cute. Pero hindi rin iyon sapat. Kailangan ko ng malaking tambak ng snow. Ang hirap. Ano nga ba ang hindi mo gagawin para sa pagdekorasyon ng bahay, di ba? Well, gagawa ako ng hugis gamit ang chainsaw na ito. Yay! At ito ay magiging isang Christmas tree. Ito ay ilalagay ko rito at... Hanggang matanaw. Ang ganda. Napakabigat pala nito. Kailangan itong ilapit sa bahay at palamutian ng asul na nagliliyab na laso. Aba! Gagawin ko ang bakod mula sa mga ladrillo na ito. Oo, perpekto para sa dingding, kaya perpekto rin para sa bakod. Ang natitira na lang ay itong mailbox na gawa sa yellow. Handa na rin ako. Ano ang susunod? Ang libro. Sige. Tapos kailangan nating itayo ang mga bahay sa harapan. Sa ngayon, mukhang medyo boring ang lahat pero aayusin ko ito agad. Magsimula tayo sa isang komportabling pulang alpombra. Ilalagay ko ito sa sahig. Napakalambot nito. Perpekto. Sunod, kailangan ko ng mga troso. Marami nito at sobrang bigat. Pero sa tulong nila, madedekorasyonan ko ang mga dingding. Ang kailangan ko lang gawin ay ipako ang mga piraso ng kahoy sa mga dingding. Madali lang ito. Kaya ko iyon gawin. Okay. Tulong. Patpatin! Inakala kong mas malakas ako kaysa sa tunay. Ngayon, masakit ang daliri ko. Lahat ng ito dahil sa martilyong ito. Subukan ulit natin. Baka mas maging maayos sa pangalawang pagkakataon. Nesta, I can swan it to scout cancel lang tapusin ang natitirang mga pader. Kailangan din silang palamutian ng mga kandado. Ang galing! Nagiging maaliwalas ang bahay. Ngunit hindi pa yon ang lahat. Kailangan ko ng isang fireplace. Makukuha ko lang ito dito gamit ang lubid. Pero mukhang perpekto ito dito. Kasya ito sa sulok ng bahay ko. Ilalagay ko ang isang maliit na parke ng aliwan dito. Tingnan mo, gumagalaw ito. Sa tingin ko magandang dekorasyon ito. Susunod, kailangang isabit ang mga bota sa lugar.
Santa. Kaya lagyan natin ang mga regalo ang mga so. Kailangang lagyan ng dekorasyong tinsel ang mga dingding. Pero parang hindi pa rin tapos. Maganda ang isang misteryosong pambalot at isang paper bag ng regalo na may disenyo ng paniki sa pader. Tingnan mo yan! Palamuti. Para sa huling kasulitan, kulang na lang ang isang flashlight at syempre isang upuan. At saka, isang pares ng cracker ng knobs ay hindi rin makakasakit. Maring Lara na reels ng trend. Ang lagod marahil ating may nakakaaliw na bahagi ng kwartong ito. Sasakay ang tren. Panonoorin ko ito. Magaling. Mayroon akong Christmas tree sa kalye, pero dapat may maliit din sa loob ng bahay. Handa na lahat at maaari na akong mag-relax at mag-enjoy ng masarap na cookies at matamis na kakao. Gusto ko ito. Napaka-komportable. Salamat. Paano ko palamutihan ang bahay? Kailangan kong simulan sa sahig. Sa tingin ko, ang isang tsokolate angkop dito. Maglalakad ako gamit ang mga ito. Oh, kahanga-hanga sila. Susunod, kailangan ko ng kremang na ihahatid na pala. Gamit ang kremang ito, idedekorasyon ko ang mga pader ng bahay. Napakaganda! Ngayon ay maglalagay ako ng strip ng Skittles candies sa sahig. At isasabit ko ang caramels at canes sa mga dingding, pati na rin sa labas. Parang ang astig lang ng mga sweets. Ngayon, kailangan kong gumawa ng sarili kong sopa. Boom. Sige. Magiging gingerbread din. Ginagamit ko Cream bilang pandikit na material. Sa ganitong paraan, makakakuha ako ng mahusay na sopa. Heto na! Perfecto! Sa pamamagitan nga pala, si Kimi ba ito? Pero kung may sofa, dapat may mesa rin. Magkakaroon ng iba't ibang matatamis dyan na sa totoo lang, pwede mo nang tangkilikin dahil handa na ang bahay. Ang sarap! Ako ay mabait na babae. Sa Robert Lilibrand sa one paison ming panel ang marmalade. Mas tiyak ito ay... magkakaroon gusto ko ako ng asul na marmalade na sahig at marmalade na baseboards. Lone. Handa na? Ngayon, pipinturahan ko ng spray ang mga dingding. Puting pintura, kumbaga. Pero nakakabagot ang puting dingding lang. Kailangan ko ng kaunting iba't ibang kulay dito. Gamit ang asul na mga snowflake. Narito sila! Perpekto! Ngayon uupo ako dito sa asul na upuan. Tama na. Astig na bagay ito na perpektong umaangkop sa interior. At magkakaroon din ako ng istante na may parehong kulay kung saan ilalagay ko ang dalawang kaibig-ibig na snowmen. Sa tingin ko, lumabas itong astig. Pero ano nga ba ang buhay kung walang TV? Kailangang merong ilang uri ng libangan. Ang TV ay ilalagay sa mesa sa likod. Palagi kong mapapanood ang paborito kong mga hamon dito. May mga maliliit na detalye pang natitira. Kailangan kong ayusin ang iba't ibang laruan. At syempre, oras na para mag-relax kasama ang paborito mong Coke. Nakapagod ang buong uminom lang ng Coke. Budog ang gawing ice cocktail ito. Para magawa ito, kailangan itong ilagay sa isang espesyal na tasa. Naging maganda ang resulta. Panahon na para subukan at mag-enjoy sa mga nakakatawang video. ang sarap. Salamat. Oo, nakakatawa yon.